matagpuan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tatlong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kung hindi naman nawawala, may isang dike na idineklarang tapos na pero putol at substandard kahit overpriced naman. Kaugnay po niyan, makakausap natin live si DPWH Secretary Vince Dizon via Zoom. Actually, magandang umaga po sa inyo, Secretary. Thanks for joining us. Magandang umaga po, Angela. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po at alam po namin na gaano po kayo ka-busy today. Pero Secretary Vince, pakikwento po niyo sa amin kung paano pong nadatnan itong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro nang bisitahin niyo po ito kahapon. Opo, alam niyo, nagpunta po ako sa Mindoro kahapon at dahil nga po nababasa natin at nakita natin sa Senate Blue Ribbon Committee yung testimonya ni Governor Bons Dulor at talagang medyo nakakagalit po talaga, no, yung nakita natin kahapon doon. No? Unang-una, merong isang proyekto na hindi man lang pinlano ng maigi, hindi po kino-ordinate ang plano sa local governments at sa probinsya. At imbes na makatulong, ang sabi sa akin ni Governor Dulor at ng mga residente mismo doon sa Nauhan, nakasama pa. No? Meron pong mga gap doon sa ginagawang flood control at meron pong dating flood control na giniba para dito sa proyektong to at dahil po doon nung lumakas ang ulan nitong nakaraang mga buwan, naperwisyo pa po yung ating mga barangay doon. No? Talaga pong nakakagalit po yung nangyari dito. At kailangan po talaga, sabi nga ho ng ating Pangulo nung sa maraming beses nitong nakaraang mga ilang linggo, kailangan po talaga may managot dito. So yun po ang ating gagawin pagkatapos nating nakita ito. Kaya po talaga pong nakakagalit, no? At hindi po talaga mabigat ito, no? Ramdam ko po yung frustration niyo po dito, Secretary. Would like to know kung alam niyo po, kung may datos po tayo dito, kung sino po or ilang pamilya ang apektado po dito sa ginawang GOES at substandard flood control projects at kung identified na po yung contractor dito. Buong barangay po, isang barangay po halos dito sa Nauhan ang naapektuhan dahil yung kanilang dating palayan, no, yung pinagkakakitaan nila, no, yung hanap buhay nila, nasira nga po dahil nga merong ginibang flood control na nagwo-work naman dati pero dahil nga may ginawang bago, giniba po ito na walang permiso sa probinsya at sa barangay. Natukoy na rin po ni Governor Dulor yung mga contractor dito, kasama po dito yung dalawang kumpanya ng Diskaya at yung pong SunWest. Ang na-identify na contractors dito, no? So ongoing na po yung investigasyon natin dito at tingin ko sa mga susunod na linggo may mapapanagot na tayo dito sa mga gumawa nitong proyektong to, both yung contractor side pati na rin sa loob mismo ng DPWH. Yes. Sino po yung mga DPWH na regional director po na sa tingin niyo po ay sangkot po dito sa flood control project na ito? Opo, meron pong regional director dito dati, no, na na-relieve na. Siya po ay hinahanap ko po ngayon, no? Kasi kailangan niyang managot dito at kailangan niyang ipaliwanag ano nangyari dito. Si Director Kakanan ang kanyang pangalan, no? Pinapahanap ko na po siya kung saan siya na-reassign. At sa mga susunod na araw, mag-initiate na tayo ng investigasyon dito at mabilis nating aksyonan to. Kamukha din ng mga final nating mga kaso nung Lunes at meron pa tayong mga ifa-file na kaso na dito sa Bulacan ulit bukas. Humiling po kayo, Secretary, na mapasama si dating DPWH USEC Robert Bernardo sa Immigration Lookout Bulletin. Gaano po ba kalalim ang connection po nito ni dating USEC Bernardo sa kickback scheme na ito? Opo, kailangan pa po nating imbestigahan to. Pero habang nag-iimbestiga tayo, kagaya na rin ang mga ginawa natin nung nakaraan, nag-request na tayo ng lookout order sa mga dati at kasalukuyang mga empleyado ng DPWH. Kasama na rin po dyan si dating Undersecretary Bernardo. Dahil inabas na po ang pangalan niya sa mga hearings sa House at saka sa Senate.
Mhm. Secretary, punta po tayo sa revelasyon ni Senator Ping Lacson kahapon. Iniugnay po ni Senator Lacson si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang contractor ng flood control project sa Bulacan. Actually, yung daughter niya yun no? Growing family business nga raw po ito. Ano po ang reaction po ninyo dito? Well, kailangan nung imbestigahan 'to 'no, kagaya na rin ng ginagawa natin sa lahat ng mga isinisiwalat ng ating mga, senador at ang lumalabas dito sa mga hearing sa Kongreso 'no. So, sabi ho ng Pangulo, narinig po natin sa kanya mismo, halos maiyak-iyak na siya sa galit. Sabi Mhm. niya, "Lahat ng kailangang managot ay dapat managot." 'No, so lahat po 'yan, lahat po ng lumabas na pangalan kailangan pare-pareho po ang trato natin diyan. At 'yun Mhm. po ang gagawin natin ayon na rin sa direktiba ng ating pangulo. Pero Secretary, paano po yung mga nasa loob po ng security of tenure na mga DPWH officials? Ano po yung mangyayari po sa kanila Kaya nga pagdating po po tayo dito? ay kaya nga po tayo ay nag-request na kaagad ng courtesy resignations from top to bottom 'no. Mhm. Courtesy resignation na po 'yun, puwede pong tanggapin 'yun at any point in time. Mhm. Mhm. 'No, Alright. kahit may security of tenure, kahit na protektado sila ng civil Right. service. Kaya 'yun po ang ginawa nating, estratehiya pagpasok pa lang po natin. Mhm. Dito po sa usapin ng tinaguriang BGC Boys o itong Bulacan Group of Contractors sa mga kasino. Kahapon po nakita natin yung garapalan po, makakapal na pera po kahapon na ipinakita. Nakakalula po yung pinatalo nila sa Sugal na halos 1 billion pesos po, no? I would like to get your reaction on this po, Secretary. Alam niyo po talaga pong nakakarindi at nakakagalit 'no. Pera po ng taong bayan ito, at hindi po talaga natin puwedeng palampasin ito 'no. Sabi ho ng Pangulo, wala po tayong sasantuhin dito, kung sino po ang kailangang managot, eh, dapat managot at kailangan mabilis po ang aksyon natin dito. Mhm. And of course, ito pong usapin din po kay DPWH Yusek Maria Catalina Cabral na idinadawit din po dito sa mga insertions po sa 2026 national budget kay Senate President Tito Soto. Ngayon po, ano po ang inyong magiging aksyon dito? Nakausap niyo na po ba siya tungkol sa aligasyon na ito? Nakausap ko po siya, Mhm. dini-deny po niya 'yan, oo, Mhm. pinapaliwanag niya. Pero at the end of the day po kailangan po talaga imbestigahan ito Mhm. at kung may ebidensya, kasuhan at 'pag nakasuhan, kapag sila ay guilty, sila ay makukulong. Sila Mhm. ay kailangan humarap sa mga nangyari dito. Mhm. Pero pero ang kailangan po talaga dito, and I think ito po yung wisdom ng ating Pangulo, 'no, in-announce na po niya na within 48 hours, eh, lalabas na po niya ang detalye ng ating independent commission. Mhm. Malawakan po, napakalawak po nitong hinaharap nating problema dito sa DPWH. At Mhm. kailangan po talaga independenteng komisyon na may kredibilidad ang, mag-iimbestiga dito 'no. Paulit-ulit ko pong sinabi nung kakapasok ko po lang po last week sa DPWH, hindi po maaaring imbestigahan ng DPWH ang kanyang sarili. Mhm. Kaya habang wala pa po ang, independent commission, wala po tayong choice, kailangan po nating, imbestigahan at kasuhan ang mga nakikita nating may klarong-klarong, kasalanan dito 'no. Nung nakaraang Lunes, nag-file na po tayo ng kaso sa Ombudsman, bukas po magfa-file po tayo ulit sa Ombudsman. Pero 'pag po na-create na itong independent commission ito, ay kailangan ipasa na po natin at makipag-cooperate po tayo sa independent commission para talagang independent ang pag-iimbestiga at pagfa-file ng mga kaso laban kung sino man, Oo. ang makitang may kasalanan dito sa talagang karumal-dumal na pinagagagawa nila dito sa DPWH. Okay, Secretary, panghuli na lamang po, nabanggit niyo po in one of your interviews na nahihirapan po kayo kung sino nga pwedeng pagkatiwalaan sa Opo. hanay po ng DPWH. So, how do we make sure po yung mga ebidensya ay intact po ngayon sa opisina po ninyo? Mm. Meron na po tayong ginawang mga ano 'no, mga inisyatibo kasama nung team natin 'no. 'Yan po ang na-announce na rin po 'no, yung isang papasok po nating undersecretary, si, former PNP General Atty. Bisnar at si former, PNP General, Charles Calima. Sila po ay pinasok natin dito, sila po ay may integridad, naniniwala po tayo sa kanila at sila po ay in charge na po sa pagse-secure both ng mga ebidensya at pati na rin ng mga potensyal na puwedeng mag-witness dito sa mga, talagang hindi kapani-paniwalang mga pinagagawa dito sa DPWH. At this point in time, Secretary,
finger pointing po ang nangyayari sa hanay po ng DPWH officials. Ano po ba yung nakikita nating reform here? Dito po sa ongoing investigation po ninyo. Kasi sinasabi po ng mga LGU, walang coordination with DPWH. DPWH officials naman would say they don't need coordination with the LGUs, no? Kung saan nila ginagawa yung mga projects. May nakikita na po ba tayong mga reforms on the way? Paunti-unti po tayong humihingi ng tulong, lalo na sa mga dating DPWH secretary. Ako po ay nakipag-usap sa dalawa sa mga dating secretary, si Secretary Ping Yes. Jesus at Secretary Babe Singson nung linggo. Marami po silang mga sinuggest. Pero talaga pong makikita natin dito, systemic po, no, nasa sistema at struktura na ng DPWH. Dekada na po itong nangyayari. Pero hindi po madali ito, no? Hindi po ito overnight na kailangan Right. na maayos. Matagal po ito at mahirap po ito. Pero we have to start somewhere, Angela, no? So we just have to start somewhere. Dahan-dahan po nating babaguhin ang sistema. Pero unang-una po, kailangan po munang matakot ang mga nandito pa sa DPWH na kapag sila ay may kasalanan, sila po ay mananagot para sa mga kasalanan nila sa taong bayan. Very Wala quickly, po tayong sasantuhin dito. very quickly po si Senator Villar po ba? Kakausapin nyo rin bilang dating Opo. DPWH Opo, Secretary. kailangan po lahat makakausap natin, no? Oo. Kasi lahat po ay may karanasan, lahat po ay may input, so lahat po ay kailangan natin kausapin. Did you get in touch with him already? Opo, nagsischedule na lang po kami ng pag-uusap. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, DPWH Secretary Vince Dizon. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.